Tuwing Semana Santa, sumisigla rin ang turismo dito sa ating bansa. Sa Batangas Port nga, marami nang dumating na mga tayuang turista na magbabakasyon din. Nakatutok doon live sa mga sandaling ito si Joseph Morong. Joseph. Mike, mag-anak yung dumarating dito sa Batangas para makauwi sa kanilang mga probinsya para nga sa Holy Week. Pero may nakita na rin tayo ng mga grupo ng mga turista na nakisabay doon sa dagsa ng ating mga bakasyonista. Grupo-grupo na dumarating dito sa Batangas Marami mga pamilyang bitbit ng mga batang kasama sa pagbabakasyon sa Semana Santa. Tulad ng magkinsang sina MJ at JM Tejano na excited na mag-beach sa Puerto Galera. Saan kayo pupunta? Puerto Galera. Galera? Ang gagawin niyo doon? Vacation. Magsiswimming po. Swimming? Wala na kayong bakasyon na kayo, di ba? Opo. Sabay ng mga kababayan natin bakasyonista, mga layuhang makikibakasyon din ngayong Holy Week. Ang grupo ng kabataang Canadians na ito galing sa isang misyon sa isang orphanage sa Bulacan. First time sa Pilipinas kaya susulitin ang pagpunta sa beach. Spring break, yeah. So, what do you look forward to doing here in the Philippines? Well, these are our last few days here and we're going to go to Coco Beach and relax after working at the orphanage. Ang Swedish na si Joe Storm na base sa isang libro ang Sabang sa Mindoro kaya gusto niya raw matry mag-diving doon. I have a book, around all Asia, So I read it over there. I heard it's great diving. Sa ngayon, marami pang mga bangka. Bukas sa Huwebes Santo pa inaasang dadagsa ang mga turista. 270 pesos hanggang 275 pesos ang one-way na ticket sa bangka pa Puerto Galera. 500 pesos kung round trip. At marami pa naman daw mga kwarto sa mga hotel. Yun nga lamang dahil Holy Week ay doble ang rate kumpara sa off-peak season rate nila. Kung nais magbakasyon, maghanda na ng mula 4,500 pesos hanggang 7,500 pesos para sa hotel. Marami. Madami pa. Saturday? Kasi laging ang kinukuha nila is 3 nights, 2 nights. So pagdating na Saturday, konti na lang yung room. Ang mga otoridad ini-inspeksyon na nakalatag na seguridad sa pier at mahigpit na nagbabantay laban sa overloading o sobrang pagsasakay ng mga pasahero ng mga barko at bangkang maglalayag. Yung nasa side ng barko, meron dong naka-emboss doon na may guhit. Ayun ang tinatawag na Crimson Mark. Pagka yun ay bumaba sa tubig at naabot yun ng tubig, overload yung barko. Sigurado ang ating mga live vest ay kumpleto dyan dahil kaya inspection lang namin dyan, from time to time na-inspection natin dyan at hindi kami papayag na hindi may suot dyan pag-alis sa mga motorbangka. Una yung command post, yung mga equipment in terms of monitoring, yung medical team. No? Ito ilan lamang sa tinitingnan natin to ensure na in place lahat ng ating mga pangangailangan just in case magkaroon ng emergency. Mike, sa mga oras na ito, habang palalim ang gabi ay panaka-naka pa rin ang pagdating ng ating mga kababayan dito sa Batangas Pier. Pero medyo maluwag na kumpara kanina maghapon. Ang sabi sa atin, ang inaasahang pinakamalaking bilang ng mga pasahero ay Wednesday night. Lalo pat sa Huwebes pa lang ang magiging bakasyon ng karamihan sa ating mga kababayan. Mike. Parehong tanong, importanteng tanong, kamusta ang panahon dyan, Joseph? Mike, mainit na mainit, kaya pwedeng mag-beach, Mike. Maraming salamat, Joseph Morong.